So mga kapatid, sa ating pag-aaral po ng ang persona ng Diyos Ama. Kung tutusin mga kapatid, sa pag-aaral po ng Banal na Trinidad, it is not often na pinag-aaralan ng maigi ang katangian, kalikasan, ang persona ng Diyos Ama. And there are many reasons for it, pero we could say that ang pagkakilala lamang po ng Diyos Ama sa Bagong Tipan ay hanggang Bagong Tipan lang. Pero sa ating pag-aaralan, makikita po natin that bago pa ho nagkaroon ng aklat ng Juan, bago po nagkaroon ng mga ilang aklat sa four Gospels patungkol po sa Diyos Ama o ang Ama, meron na po nauna na mga ilang aklat na nagpapatunay na ang Diyos Ama ay nakasaad na po sa Lumang Tipan. So bakit nga po ba siya tinawag na Diyos Ama? Ang Ama po ba ay kanyang pangalan? Ang Ama po ba ay isang titulo na sumasakanya na po even from eternity? Bakit po siya tinawag na Diyos Ama? Ang rason kung bakit po siya tinawag na Diyos Ama ay makikita po natin mamaya sa kanyang mga katangian at mga ginagawa bilang Diyos. Pero nabanggit ko nga po sa inyo kanina, the first time na nabanggit po yung salitang the Father is not in the Gospel of John. It is not in the Gospel of Matthew. But rather, kung babasahin niyo po with me in the book of Deuteronomy chapter 32. Deuteronomio 32. At dito ho natin makikita kung kailan nabanggit ang pangalan ng Diyos Ama. Deuteronomy 32, beginning at verse 6. Deuteronomio 32, talatang 6. Tignan niyo po ang sinasabi ng salita po ng Diyos. Ganito pa ba ang igaganti ninyo sa Panginoon? Kayo mga mangmang at kulang sa pangunawa, hindi ba't siya ang iyong Ama na lumikha sa inyo at nagtaguyod na kayo'y maging isang bansa? Is this the way you repay the Lord, you foolish and unwise people? Is He not your Father, your Creator, who made you and formed you? Now, in Isaiah chapter 63, kung ating po babasahin, Isaiah 63, talatang 16, Isaiah chapter 63, verse 16. Tignan niyo po ang sinasabi sa Isaiah 63, verse 16. Sabi po dito, sapagkat kayo ang aming Ama, kahit na hindi kami kilalanin ni Abraham at ni Jacob na kanilang lahi. Totoo, Panginoon, kayo ang aming Ama, ang aming tagapagligtas mula pa noon. In English, but you are our Father. Though Abraham does not know us or Israel acknowledge us, you, Lord, is our Father. Our Redeemer from of old is your name. Why, Lord, do you make us wander from your ways and wander our hearts so that we do not revere you? Return for the sake of your servants, the tribes that are your inheritance. So dito, nakikita po natin mula sa Deuteronomy 32 at Isaiah chapter 63 that bago pa ho dumating ang mga ilang aklat sa Bagong Tipan, kinilala na po si Yahweh bilang Diyos Ama. So ngayon, bumabalik naman po ulit dun sa original na katanungan, bakit nga po ba siya tinawag na Diyos Ama? Unang-una, ang titulo na Diyos Ama is another way of saying, siya ang Creator. Siya ang nag-aalaga sa buong sansinukob. Siya ang tagapagligtas. Kaya po siya tinawag Diyos Ama, tagapag-alaga, tagapagligtas, at siya ang manlilikha ng lahat ng bagay. Kaya po siya tinawag Diyos Ama. Bukod pa ho dito, sa Biblia, ang Diyos Ama ay nakikilala sa mga ilang pangalan. Halimbawa, siya po ay kinikilala bilang Yahweh. At ito po ay mababasa sa aklat po ng Salmo Kapitulo 2.
Kung ating po babasahin, Salmo Kapitulo 2, Psalm chapter 2, at simulan po natin dito sa talatang 1 hanggang 2. Psalm chapter 2, verses 1 to 2. Tignan niyo po ang sinasabi dito. Bakit nagsipagtipon ang mga bansa sa pagpaplano na masama? Bakit sila nagpaplano nang wala namang patutunguhan? Ang mga hari at mga pinuno sa mundo ay nagsama-sama at nagsipanhanda sa pakikipaglaban sa Panginoon at sa hari na kanyang hinirang. Or sa ibang salin, nakikipaghanda laban kay Yahweh at sa hari na kanyang hinirang. So dito, may nakikita po tayo dalawang persona. Si Yahweh at ang hari na kanyang hinirang. That is two persons. Pero sino po yung hari na kanyang hinirang? Si Jesucristo ho yun. So kung si Jesucristo ang hari na kanyang hinirang, nangangahulugan lamang na ang naghirang ho sa kanya ay walang iba kundi si Yahweh, nang ibig sabihin siya ay Diyos Ama. Yan din ang makikita po natin sa Salmo 110. Salmo 110, talatang 1. Ito yung pinakasikat na teksto na palaging at madalas na ginagamit sa buong Biblia. Psalm 110, verse 1. Tignan niyo po ang nakalagay. Salmo 110, verse 1. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang mapasuko ko sa iyo ang mga kaaway mo. In other words, sinabi ni Yahweh sa aking Adonai, sinabi ni Yahweh sa aking Panginoon, na maupo ka sa kanan ko hanggang mapasuko ko sa iyo ang mga kaaway mo. So napakalinaw mga kapatid, that si Diyos Ama na binabanggit po in the Old Testament, siya po ay si Yahweh. He is Yahweh. He is God. He is Jehovah. Furthermore, ang tawag din po sa Diyos Ama is Ancient of Days. Ang Diyos Ama ay tinatawag na Ancient of Days sa Lumang Tipan. Halimbawa, balikan po natin ang Daniel, Kapitulo 7. The book of Daniel, chapter 7. And let's begin here in verse 9. Daniel chapter 7, beginning at verse 9. May mga ilang teksto na babasahin po natin. Daniel 7, verse 9. Tignan niyo ho. Pagkatapos, ay nakita kong may mga tronong inilagay at umupo sa kanyang trono ang Diyos na nabubuhay magpakailanman. Nakasilaw ang kanyang damit at ang buhok dahil sa kaputian. Nagliliyab ang kanyang trono ng may mga gulong. Verse 13, kung ibababa po natin ang basa sa talatang 13. Pagkatapos, nakita ko ang parang tao na pinaliligiran ng ulap, that's Christ. Lumapit siya sa Diyos na nabubuhay magpakailanman. And then sa verse 22, kung ibababa po natin ang basa, talatang 22, sabi po dito, pagkatapos, dumating ang nabubuhay magpakailanman, ang kataas-taasan Diyos, at humatol panig sa kanyang mga banal, at dumating ang panahon ng paghahari ng mga banal. So yung binabanggit po ng Biblia, sa kanya na nabubuhay magpakailanman sa wikang English, is the Ancient of Days. Bakit po ang Diyos Ama ay tinawag na Ancient of Days? Is because bago pa ho nagkaroon ng langit, bago pa ho nagkaroon ng mundo, bago pa ho nagkaroon ng sansinukob, nariyan na ho siya. He is the Father of eternity. He is self-existent. Kaya sa mga ilang salin po ng Bible translation sa English, ang tawag po ng mga tagapagsalin sa Diyos is Jehovah. At ang ibig sabihin po ng Jehovah is self-existing one. He doesn't need us, He doesn't need anyone or anything para mabuhay. Siya ang pinagbumulan ng buhay. Kaya ang tawag po sa Kanya, the Ancient of Days. Bukod pa ho dito, when we get into the New Testament,
ang Diyos ay madalas na kinikilala bilang God. When you get to the New Testament, God the Father ay madalas na kinikilala as God. Dahil kung si Kristo ay kinikilala bilang anak, or Christ, or the Savior, ang Diyos Ama ay madalas, if not 90 or 80% at most, kinikilala po siya bilang Diyos in the New Testament. So if you turn with me in the book of John, chapter 1, tignan nyo ha. Juan 1, talatang 18, ito po ay parte ng ating aktibidad kanina. Juan 1, talatang 18, tignan nyo po ang tawag sa Diyos Ama. John 1 verse 18. Wala pang nakakita sa Diyos Ama. Referring in the original as italicized, which is not there, kahit kailan. Ngunit ipinakilala siya sa atin ng kanyang buktong na anak, na Diyos din nga at kapiling ng Ama. In English, no one has ever seen God. So sino po yung God na tinutukoy po doon? It's the Father. But the one and only Son who Himself is God and is in closest relationship with the Father has made Him known. Pagdating po sa John chapter 3, napakalinaw po nito. Verse 16. John chapter 3. Verse 16, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. For God so loved the world that He gave His one and only Son. So yung Son is a reference to Jesus, habang ang Diyos ay tumutukoy po sa Ama. Moreover, pagdating po natin dito sa Roma Kapitulo 1, Roma 1, talatang 1, basahin po natin, Romans chapter 1, beginning at verse 1, tignan niyo po ang nakalagay dito. Roma 1, talatang 1. Mula kay Pablo, na lingkod ni Kristo Jesus, pinili at tinawag ako ng Diyos na maging apostol upang ipangaral ang kanyang magandang balita. Ang magandang balitang ito'y ipinangako ng Diyos noon sa pamagitan ng mga propeta na nakasulat sa banal na kasulatan. Ang balitang ito'y tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. So dito, napakalinaw, kanino po ang ebanghelyo ito? Who owns the gospel? Where did the gospel come from? Where did the gospel originate from? Bakit po natin madalas na iniingatan, ine-emphasize ang ebanghelyo? Because the gospel is not CCWC's gospel. The gospel is not the Reformed Baptist's gospel. The gospel is God the Father's gospel. So ang Diyos Ama, siya ang may author ng ebanghelyo. Now lastly, ang huling pangalan na makikita po natin sa Biblia patungkol po sa Diyos Ama is that siya po ay tinatawag the one seated on the throne. Ang pinakahuling titulo na makikita po natin sa Biblia is that God the Father is known as the one who is seated on the throne. Yan po ay madalas na makikita sa aklat ng Revelation chapter 4, kung ating po babasahin. Revelation chapter 4, talatang 1, Pahayag kapitulo 4, talatang 1, Revelation 4 verse 1. Revelation chapter 4 verse 1. Tignan niyo po ang sinasabi. Pagkatapos nito, nakita kong nabuksan ang pinto sa langit at narinig kong muli ang tinig na parang trumpeta. Sinabi niya, umakyat ka rito at ipakita ko sa iyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Bigla na lang ako napuspos ng banal na espiritu at nakita ko roon sa langit ang isang trono na may nakaupo.
na nagniningning tulad ng mamahaling mga batong jasper at corallina, at nakapalipot sa trono ang bahaging haring kakulay ng batong esmeralda. Nakapaligid sa trono ang 24 pang trono kung saan nakaupo ang 24 na namumuno na nakaputi at may koronang ginto. Mula sa trono'y kumikidlat, kumukulog at may umuugong. Sa harap ng trono'y may 7 nakasidlang ilawan. Ito ang 7 espiritu ng Diyos. Sa harap ng trono ay meron din mga dagat na salamin na kasing linaw ng kristal. Moreover, verse 9, kung ibababa po natin ang basa sa talata 9, verse 9, habang nagbibigay sila ng parangal, papuri at pasasalamat sa nakaupo sa trono na nabubuhay magpakailanman, lumuluhod at sumasamba sa kanya ang 24 na namumuno. Inaalay nila ang mga korona nila sa harap ng trono at sinasabi, karapat-dapat po kayo, Panginoon namin Diyos, na tumanggap ng parangal, papuri at kapangyarihan, dahil kayo ang lumikha sa lahat ng bagay, at ginawa ninyo ang mga ito ayon sa iyong kagustuhan. Chapter 5, talatang 6. Chapter 5, talatang 6. Tignan niyo po ang sinasabi. Pagkatapos nakita ko ang isang tupa na mukhang pinatay, referring to Jesus, pero nakatayo sa pagitan ng mga namumuno at ng trono na papalagiran ng 4 na buhay na nilalang. Merong itong 7 sungay at 7 mata na siyang 7 espiritu ng Diyos na sinugo sa lahat ng lugar sa mundo. Dumapit ang tupa sa trono at kinuha niya ang kasulatan sa kanang kamay ng nakaupo roon. So dito, napakalinaw kung si Hesukristo ay tinatawag po na tupa na pinatay. At lumapit po siya dun sa Diyos Ama na tinatawag ang nakaupo sa trono. Kitang-kita ho natin that God the Father ay hindi lang po God the Father. Siya ay si Yahweh. Siya ay Ancient of Days. Siya po ay Diyos. At siya po is the one seated on the throne. Yan ang mga titulo patungkol po sa Diyos Ama. Ngayon, when we talk about His personhood, ang madalas po nasasabi ng tao is that ang Diyos Ama po daw ay nakaupo sa trono, matanda, mahaba ang beard, puti ang kanyang beard, and that's it. Pero sa Biblia, hindi yan ang itinuturo ng salita ng Diyos. Matter of fact, kung babasahin po natin dito, sa aklat ng Salmo 139, makikita po natin kung ano po ang kalikasan ng Diyos. Salmo 139. Simulan po natin dito sa talatang 7. Psalm 139, beginning at verse 7. Look what it says here. Paano ba ako makaiwas sa iyong espiritu? Saan ba ako makapunta na wala kayo? Kung pupunta ako sa langit, nandoon kayo. Kung pupunta ako sa lugar ng mga patay, nandoon din kayo. At kung pumunta man ako sa silangan o tumira sa pinakamalayong lugar sa kanluran, kayo ay naroon din upang ako'y iyong patnubayan at tulungan. So dito, napakalinaw, by nature, ang Diyos ay espiritu. Ang Diyos po ay walang kamay na pisikal. Ang Diyos Ama ay walang ilong na pisikal. Wala siyang tenga na pisikal. Wala siyang bibig na pisikal. Ang Diyos Ama ay isang espiritu. Kaya tingnan niyo yung sinabi ni Kristo sa Juan Kapitulo 4, talatang 23. John chapter 4, talatang 23. Napakalinaw ng itinuturo ng salita po ng Diyos patungkol sa Diyos Ama. John 4, verse 23. Sabi po dito, sinabi ni Jesus, tandaan mo, darating ang panahon at narito na nga na ang mga tunay na sumasamba ay sasamba sa Ama sa Espiritu at katotohanan,
Ganito ang uri ng mga sumasamba na hinahanap ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya ang sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa pamagitan ng Espiritu at katotohanan. So again, it's quite clear. Ang Diyos Ama ay hindi lang po makapangyarihan. Ang Diyos Ama ay hindi lang po nasa langit na nakaupo po sa trono. Pero sabi ng Biblia, God the Father is a Spirit. Ang Diyos ay Espiritu. Bukod pa ho dito, ang Diyos po ay pag-ibig. Sa unang Juan, Kapitulo 4, kung ating po babasahin. Unang Juan, Kapitulo 4, talatang 7. Tignan niyo po ang sinasabi dito. Ang Diyos ay hindi lang Espiritu, ang Diyos po ay pag-ibig. Unang Juan 4, talatang 7. Tignan niyo po ang sinasabi. Mga minamahal, mag-ibigan tayo dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Ang umiibig sa kanyang kapwa ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang sino mang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. Now let's pause here for a moment. In the history of the early church, may isang heretic na ang pangalan po was Marcion. Isa po siyang Gnostic na tagapagturo. Ayon po kay Marcion, sinabi po niya na ang Diyos ng Old Testament, which is referring nga po sa Ama, ay masama. Ang Diyos ng Lumatipan, wala siyang malasakit. Wala siyang pag-ibig. Siya ay punong-puno ng kasamaan. Habang para kay Marcion, pagdating sa Bagong Tipan, si Jesus lang ang mabait na Diyos. Pero pagdating sa Lumang Tipan, ang Diyos Ama ay masama. And yet sinasabi po ng Biblia, ang Diyos ay pag-ibig. Kapag tayo ho iniibig natin ang ating mga anak, iniibig ho natin ang ating mga asawa, iniibig po natin ang ating mga kapwa, iniibig po natin, mga kapatid, ang iglesia, at iniibig po natin ang Panginoon Hesukristo, saan nagmula ang pag-ibig na yon? Ang sabi ng Biblia, dahil ang Diyos Ama ay hindi lang po makapangyarihan, hindi lang po siya Espiritu, pero siya po ay pag-ibig. Hindi lang po siya pinagmumulan ng pag-ibig, kung siya ay definisyon ng pag-ibig. He is the very definition of what love is. Sa ating mundo, sinasabi po nila, lalaki sa lalaki, pag-ibig daw yon. Babae sa babae, pag-ibig daw yon. Pero kababuyan po yon ng image ng ating Diyos Ama. Ang Diyos Ama ay hindi ganon. Ang Diyos Ama, hindi ho siya bakla. Ang Diyos Ama is not a lesbian. Ang Diyos Ama, mga kapatid, is not a heterosexual. Ang Diyos Ama is a spirit who is holy, who has no gender, but the Bible says that He is love. And the one who defines love ay walang iba kundi ang Diyos Ama. Kapag sinabi ng Biblia, God is love, at nagbibigay siya ng mga ilang kautusan patungkol sa paano natin maipapakita yung pag-ibig po ng Diyos, siya ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. God is love. Moreover, God is faithful. Kung babasahin po natin dito po sa unang Korinto, God is faithful. Unang Korinto, Kapitulo 1. 1 Corinthians chapter 1. Talatang 8. 1 Corinthians chapter 1. Talatang 8. Tignan niyo po ang sinasabi dito. 1 Corinthians 1:8-9. Pananatilihin niya kayong matatag sa pananampalataya hanggang sa katapusan, upang kayo'y maging walang kapintasan sa araw ng kanyang pagdating. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Hesukristo na ating Panginoon. Sa wikang English, God is faithful, who has called you into fellowship with His Son, Jesus Christ, our Lord.
Ngayon, pagdating po natin sa Kapitulo 10 ng unang Korinto, 1 Corinthians chapter 10, unang Korinto 10, talatang 13. Tignan niyo po ang nakalagay dito. Sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Sabi po ng Biblia, walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit maasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kaya lang dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. In English, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful, who will not let you to be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Mga kapatid, here's a question po sa inyo. Sino po sa atin ngayon ay nakakaranas po ng isang pagsubok? Isang matinding challenge? Maari trahedya? Marami ho tayo hinaharap, marami po tayo pinagdadaanan. Pero sabi po ng Biblia, ang Diyos ay tapat. At maasahan po natin ang Diyos Ama in every single circumstance. It doesn't matter if it's physical. It doesn't matter if it's spiritual. It doesn't matter if it's financial. Ang Diyos po ay tapat. Yan ang sinasabi po ng Biblia. God the Father is faithful to His children. Why? Because by nature, God is faithful. Masasabi po ba natin, Joshua is faithful? Edward is faithful. Frosty is faithful. When you use the word faithful, talagang sa anumang oras, anumang panahon, good times and bad, maaasahan mo siya. Pero hindi natin masasabi po yun ng perfection. Dahil never po tayo naging 100% tapat. Pero sabi po ng Biblia, may nag-iisa lang na naging tapat ho sa atin. At yun po ay ang Diyos Ama. Nung tayo po ay tumalikod sa Kanya, nanatiling siya tapat sa atin. Nung tayo po ay hindi nakikinig sa Kanya, nanatiling tapat pa rin po siya sa atin. Nung tayo po ay nanghihina, siya ang nagpapalakas. Nung tayo po ay nakakalimot, siya nagpapaalala. Nung walang-wala po tayo, siya nagbibigay ng ating mga pangangailangan. Because God does not have faithfulness, but God is faithfulness. God is faithful. Kaya mga kapatid, kung ang Diyos Ama ay ating Ama, maasahan po natin sa anumang oras, saan man lugar, sa anumang panahon. Dahil sabi ng Biblia, ang Diyos ay tapat. Moreover, ang Diyos po ay liwanag. Sa unang Juan, kung ating po babasahin, unang Juan, kapitulo 1. 1 John chapter 1, talatang 5. Unang Juan 1, talatang 5. God is not only love, God is not only spirit, God is not only faithful, but God is also light. Unang Juan 1, talatang 5. Ito ang mensaheng narinig namin mula kay Hesukristo at ipinapahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. This is the message that we have heard from Him and declare to you. God is light. In Him there is no darkness at all. So ano pong ibig sabihin na ang Diyos po ay liwanag? Does that mean siya po ay isang ilaw lamang? Siya po ay parang flashlight, if we can use it in human terms? Clearly not. Pero ang ibig sabihin po na ang Diyos ay liwanag means that ang Diyos bilang pag-ibig, ang Diyos bilang tapat, ay napakabanal, napakalinis. Wala tayong makikita na anumang klaseng dungis o karumihan sa ating Diyos Ama. Siya po ay napakalinis, siya po ay napaka-pure, napakabanal, napaka-perpekto. Siya ang pinagmumulan ng lahat ng kabanalan. Kaya tignan niyo po sinabi ni Santiago sa Santiago Kapitulo 1. Santiago Kapitulo 1,
talatang 17. Santiago 1, talatang 17. Tignan nyo ho, inulit pa ni Santiago. Lahat ng mabubuti at angkop na kaloob ay nanggagaling sa Diyos na siyang lumikha ng mga bagay sa langit na nagbibigay liwanag. At kahit pabago-bago at paiba-iba ang anyo ng anino ng mga ito, ang Diyos ay hindi nagbabago. In English, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. So, may dalawang patotoo na ang Diyos po ay liwanag. He's not only pure, He's not only holy, but He's also light. He is illuminating. Lastly, what many people tend to forget, bagamat ang Diyos po ay pag-ibig, bagamat ang Diyos po ay tapat, sabi din po ng Biblia, God is a consuming fire. What does that mean? Basahin po natin dito sa Hebreo 12. Hebreo Kapitulo 12, talatang 28. Hebrews chapter 12, verse 28. Ang Diyos Ama is a consuming fire. Talatang 28. Tignan niyo po ang nakalagay dito. Kaya, magpasalamat tayo sa Diyos dahil kabilang na tayo sa kaharian niya na hindi nayayanig. Sambahin natin siya sa paraang kalugod-lugod na may takot at paggalang sa Kanya. Dahil kapag nagparusa ang ating Diyos, ito'y parang apoy na nakakatupok. Therefore, since we have received a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe. For our God is a consuming fire. Bakit po siya tinawag po consuming fire, mga kapatid? Dahil bagamat ang Diyos ay pag-ibig, sabi po ng Biblia, ang Diyos ay galit din sa kasalanan. Hindi niya kinukonsinte ang kasalanan, bagamat siya po ay provider, bagamat siya po ay tapat at nagpapatawad, pero ang Diyos din po ay hukom. Ang Diyos din po ay banal. At ayon po sa Biblia, God is a consuming fire. And it's interesting dahil sa panahon po ng Sodom at Gomorrah, ano po ang nahulog mula po sa langit sa Sodom at Gomorrah? Apoy. And the Bible says in Genesis 18, pinababa ni Yahweh sa lupa ang apoy mula kay Yahweh sa langit. God is a consuming fire. So now that we know about His attributes and His nature, ngayon maaari ba itanong po natin, who and what does the Father do? Alam natin na si Kristo ang tagapagligtas. Alam natin na si Kristo po ay isinugo upang wasakin ang gawa ng diablo. Pero ano po ang tungkulin ng Ama? Ano po ang role ng Diyos Ama? Number 1, God is the creator of all things. Unang Korinto 8, talatang 6. Unang Korinto 8, talatang 6. Tignan niyo po ang sinasabi dito. 1 Corinthians 8, verse 6. Sabi po ng salita po ng Diyos, para sa atin, iisa lamang ang Diyos, ang ating Ama na lumikha ng lahat ng bagay, at nabubuhay tayo para sa Kanya. At may iisang Panginoon lamang na si Jesucristo, sa pamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay, at sa pamagitan din niya ay nabubuhay tayo ngayon. Yet for us, there is but one God, the Father, from whom all things came, and for whom we live. Now here's what's interesting. Kay Kristo, laging ganito ito. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay sa pamamagitan
Pero, pagdating sa Diyos Ama, siya ang lumikha ng lahat ng bagay because it all came from Him. From whom? Pagdating sa Ama, it's not through, but from whom? Nang ibig sabihin, ang lahat na nakikita po natin sa ating mundo, mga kapatid, ang lahat ng itsura, anyo ng kalikasan, ang nagplano po niyan at nang may likha ho niyan, ay walang iba kundi ang Diyos Ama. Subalit bago ho maiplano po ang mga bagay na yan into life and existence, kailangan dumating muna at dumaan muna kay Jesucristo. God the Father is the great planner of the universe, but He brought all things into existence through His Son, Jesus Christ. So we can say that God the Father is the great architect of creation. Kaya kung pag tumitingin po tayo sa mga bituin, bakit nasabi po ni David, when I see the handiwork that you have done in the heavens testify to the glory of God. Bakit tuwing nakikita po natin ang mga kalikasan and all the things of nature, may symbiotic relationship? Is because yan po ay disenyo ng Diyos Ama. But the one who gives life and order is through the Son, Jesus Christ. So God the Father is the great architect of all creation. Kaya nga kung tayo po ay ginawang babae, babae ka talaga. Kung ikaw ay ginawang lalaki, lalaki ka talaga. Kung ikaw ay ginawa ng Diyos na matangkad o hindi matangkad, that is by His design. Because God is the great architect. Kaya pagdating po dito sa Roma 11, kung ating po babasahin, Roma 11, talatang 36, Romans chapter 11, verse 36. Tignan niyo po sinasabi dito. Romans 11, verse 36. Sapagkat ang lahat ng bagay ay nanggaling sa Kanya. Again, from whom? At nilikha ang mga ito sa pamagitan niya at para sa Kanya. Purihin ang Diyos magpakailanman. Amen. Now, nabanggit ko po sa inyo kanina, because God is the great creator, siya rin po ang great planner, hindi lang po para sa physical creation, siya rin po ang nagplano para sa ating kaligtasan. Halimbawa, sa Efeso 1, kung ating po babasahin, Ephesians chapter 1, God the Father is the great planner of salvation. Jesus is the one who accomplished it, but the one who planned it is God the Father. Ephesians 1, verse 3. Ephesians 1 verse 3. Tignan nyo ha. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit. This is God the Father. Bago pa man niya likhain ang mundo, pinili niya tayo para maging banal at walang kapintasan sa paningin niya. Dahil sa pag-ibig niya, nung una pa'y itinalaga na niya tayo para maging mga anak niya sa pamagitan ni Jesucristo. Ayon na rin ito sa kanyang layunin at kalooban. Purihin natin ang Diyos dahil sa kamangha-mangha niyang biyaya na ibinigay sa atin sa pamagitan ng kanyang minamahal na anak. Napakalinaw mga kapatid. Ang kaligtasan ho natin, ang pagdurog ng Ama kay Kristo sa krus, ang pagbaba ng Espiritu Santo upang gabayan po tayo, lahat po yan ay plano ng Diyos Ama. Matter of fact, ang pagdala niya po sa atin dito sa Winnipeg, lahat po tayo nanggaling from the Philippines. But who brought you here? Sino ang nagplano po noon kung sino ang mapapangasawa mo? San church ka pupunta? Ilan ang magiging anak mo? San po nanggaling yung mga bagay po na yan? The Bible says, God is the great planner. Kaya nga sa panalangin sabi ni Kristo, let your will be done in heaven, and let the earth do what heaven is doing as you will all things. He is the great planner, mga kapatid. Kaya po, hindi lang po yan, pero when it comes, this is very important, when it comes to every victory na ating nararanasan over sin, ang Diyos Ama,
Siya ang kumikilos as the great planner for you to overcome sin. Philippians chapter 1, atin po basahin. Philippians chapter 1, talatang 6. Tignan niyo ho. Pilipos 1, talatang 6. Sabi po ng Biblia, natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Napakalinaw. Kaya nga hindi ho natin pwede sabihin dahil sa akin, dahil sa inyo, dahil napakahusay natin, napakagaling natin, napakabait natin, kaya natin nagagawa yon. Ang sabi ng Biblia, kaya ho natin nagagawa ang kalooban ng Ama ay dahil ang Diyos Ama ang kumilos sa atin. Kaya pagdating po dito sa Kapitulo 2 in Philippians chapter 2, talatang 12, tignan nyo ho. Philippians chapter 2 verse 12. Mga minamahal, kung paano lagi ninyo akong sinusunod nung magkakasama pa tayo, lalo na sana kayong maging masunurin kahit ngayon malayo na ako sa inyo. Sikapin ninyong ipamuhay ang kaligtasang tinanggap nyo at gawin nyo ito ng may takot at paggalang sa Diyos. Verse 13, sapagkat ang Diyos ang siyang nagbibigay sa inyo ng pagnanais at kakayahang masunod nyo ang kalooban niya. Now think about that mga kapatid. Naranasan nyo po ba gawin ang isang bagay na napakahirap para po sa inyo? Maari magpatawad, magpakumbaba. And yet sabi ng Biblia, kung nagawa nyo po yung mga bagay na yun that is so impossible for us to do, sino ang kumilos sa atin para magawa ho natin yun? It was God the Father. It was God the Father through the Holy Spirit of Christ na kumilos ho sa atin. Moreover, kapag dumarating po mga kapatid ang pag-aalala sa ating buhay, how are we going to pay the bills? Anong mangyayari sa ating mga anak? Ang dami kong sakit sa katawan. Sino ho ang nagpo-provide para sa ating mga pangangailangan? Matthew chapter 6, ating po basahin. Matthew chapter 6, talatang 25, tignan niyo ho sinasabi dito. Mateo 6, 25 hanggang 26. Matthew 6, verse 25 to 26. Tignan niyo ho. Walang taong, or rather, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa iyong buhay. Kung ano ang iyong kakainin, iinumin o susuotin. Dahil kung bibigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan din niya kayo ng pagkain at isusuot. Tignan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim o nag-aani o nag-iipon ng pagkain sa bodega. Ngunit pinapakain sila ng iyong amang nasa langit. Hindi ba't mas mahalaga kayo kesa sa mga ibon? Mga kapatid, mas mahalaga po ba kayo kesa sa mga ibon? Kesa po sa mga unggoy? Kesa po sa mga aso? At anumang klaseng uri ng hayop? Ang sabi ng Biblia, kung yung mga hayop po na yan ay inaalagaan ng Ama, kayang-kaya din po tayo alagaan ng Diyos Ama. He is our provider. Kaya pagdating po dito, ibaba po natin ang basa sa talatang 31, verse 31. Tignan niyo po sinasabi sa 31. Napakalinaw. Kaya huwag kayong mag-alala kung ano ang iyong kakainin, iinumin o susuotin. Ang mga bagay na ito ay pinapahalagaan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit alam na iyong Ama na sa langit na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa karya ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Two last things, mga kapatid, about God the Father. Tuwing nakakarinig po tayo ng masasakit na pangangaral, tuwing tayo po ay tinatamaan ng salita po ng Diyos, hindi dahil po ito ay nanggaling kay pastor, hindi dahil matalas ang dila ni pastor, kundi
matalas ang salita ng Diyos Ama. At bakit tayo sinusugatan ng Diyos Ama? Di ba Ama siya? Bakit na tayo pinapalo? Ito ang rason, Hebreo 12, Hebrews chapter 12, talatang 5. Hebrews chapter 12, verse 5. Tingnan niyo po ang sinasabi po dito. Hebreo 12, talatang 5. Baka nakalimutan nyo na ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya. Anak, huwag mong baliwalain ang pagdidisiplina ng Panginoon at huwag kang panghinaan ng loob kung sinasaway ka niya o kung sinasaway ka niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang mga anak. Tiisin nyo ang lahat ng paghihirap bilang pagdidisiplina ng Diyos sa inyo dahil itinuturing niya kayong mga anak. Sino bang anak ang hindi dinidisiplina ng Ama? Kung hindi kayo dinidisiplina ng Diyos gaya ng pagdidisiplina niya sa lahat ng anak niya, hindi kayo mga tunay na anak kundi mga anak sa labas. Kahit ang mga ama natin dito sa lupa ay dinidisiplinahan tayo at sa kabila nito, iginagalang natin sila. Kaya lalong dapat tayong magpasakop sa pagdidisiplina ng ating Ama na nasa langit para maging mabuti ang pamumuhay natin. So napakalinaw mga kapatid, kapag tayo ho ay tinatamaan ng salita ng Diyos Ama, kailangan ho natin tanggapin po yun. Dahil ang Diyos Ama ay nagmamalasakit ho sa atin. Ang Diyos Ama alam po niya kung ano po ang makabuti sa atin. At kung tatanggapin po natin ang kanyang kalooban at pagtutuwid, sabi ng Biblia, mga anak tayo ng Diyos. Pero ang taong ayaw niya tanggapin ang pagtutuwid ng Diyos at magpapatuloy siya sa ganong klaseng mentalidad na ayaw niya tumanggap ng anumang klaseng pagtutuwid, hindi siya anak ng Diyos. Kung ikaw ay dinidisiplina ng Ama, bahagi at kabilang ka sa kanyang mga anak. Sa kahulian mga kapatid, dahil ang Diyos po ay provider, ang Diyos po ay our great discipler, siya nagdidisiplina ho sa atin. Huwag din ho natin kakalimutan mga kapatid ang isang huling bagay na maari kung saan nakakalimot po tayo. God the Father cares for you. Kapag iniisip ninyo, walang nakakaintindi sa inyo. Kapag iniisip ninyo na there's no point of opening up to anyone because no one understands how I feel. Just remember mga kapatid, God the Father cares about you. He knows what you're going through. He knows what your emotions are before you even express them. He knows the pain and the sorrow that you carry before you let it out in tears. God cares about you. Alam niya kung may takot ka, alam niya kung nag-aalala ka, alam niya if you have anxiety or depression or discouragement, alam niya ang mga bagay na ito. Sa gayon, kung alam ng Diyos Ama ang mga bagay na ito, bakit ho natin masasabi that God the Father cares for you? Unang-una, ibinigay niya si Jesus para sa inyo. He cares for you. Pangalawa, ibinigay niya ang banal na Espiritu sa inyo. He cares about you. Pangatlo, ibinigay niya ang kanyang mga anghel upang bantayan niya po tayo. Ayon sa Mateo 18. Pang-apat, ibinigay po niya ang kanyang inheritance po sa atin so that we can be co-heirs with Christ. May malasakit ho siya sa atin. Number 4 or number 5, ibinigay po niya ang bagong langit at bagong lupa upang makasama po natin siya magpakailanman. At sa gayon, if we know that God the Father cares about us, ito ang dapat po nating gawin sa lahat ng panahon na tayo po ay nakakaranas ng paghihirap. Unang Pedro, Kapitulo 5, at dito na ho tayo magtatapos. Unang Pedro, Kapitulo 5, talatang 7. Unang Pedro 5, talatang 7. Tignan niyo po ang sinasabi. Napakalinaw. In verse 7, ipagkatiwala niyo sa Kanya
ang lahat ng kabalisahan ninyo dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. That is God the Father. Yan ang Diyos na ating Ama na nasa langit. Think about it this way. Maari lumaki po tayo sa isang tahanan where your father was never really there. Maari lumaki ka sa isang tahanan where your father abused you, manipulated you, mistreated you, left you, abandoned you. Pero let me tell you something, mga kapatid. Every human father can leave their own. Pero may isang Ama na nasa langit na kailanman hindi niya pababayaan o iiwanan ang kanyang mga anak. At tayo ho yun, mga kapatid. Kaya nga, napakalakas po ng sigaw ng Biblia sa atin. When you are going through something, cast your anxieties and cares upon Him. Why? Because He cares for you. Mahal ka ng Ama. He loved you enough to send Jesus down on the cross for our sins. God loves you, mga kapatid. Mahal tayo ng Diyos. God cares for you. Kaya nitong gabi, mga kapatid, kapag tayo ho ay mananalangin, kapag tayo ho ay magbabasa ng Biblia, speak to your Heavenly Father. Father, as a child of God, I want to know you more. I want to love you. I want to trust you. I want to do your will. Tulungan niyo po ako, O Ama, na magtagumpay sa lahat ng aking mga kahinaan sa laman. And by doing so, sabi ng Biblia, God cares for you. As we pray,